Pero yung spirit nila ay nananatili sa ika-4 na hayop. Nakuha niyo mga kapatid. Ang 3 hayop na ito ay nawasak na, pero yung spirit nila ay nagpapatuloy na kumikilos sa ika-4 na hayop, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, ang unang hayop ay may 10 sungay sa ika-7 ulo. Sa verse 1, siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay. So kung ating ilalarawan, mga kapatid, nang umahon yung hayop na ito sa dagat, ang unang linitaw ay yung 10 sungay na nasa ika-7 ulo. Nakuha niyo mga kapatid. Umahon siya, unang lumutang yung 10 sungay na nasa ika-7 ulo. Nasa ika-7 ulo. So mga kapatid, ang 7 head ay nagre-represent ng last Gentile world empire. At ang 7 head, actually, siya din ang unang ulo. So nakita ni John na ang 10 sungay ay nasa ika-7 ulo, mga kapatid, at ang hayop na ito ay may bibig ng leon. May bibig ng leon. At ang sabi ng Biblia, ibinigay sa kanya, sa ika-4 na hayop, ng dragon. Sino ba ang dragon, mga kapatid? Ating tingnan sa chapter 12, kung sino ang dragon na tinutukoy dito. Chapter 12 ng Book of Revelation pa rin. Verse 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, at siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Kailan ba ito magaganap, mga kapatid? Na ang dragon, na walang iba, si Satanas, ay ihahagis sa lupa, hindi siya makakakyat pa sa langit, kapag ang bride ay kinuha na, mga kapatid. When the bride goes up, Satan goes down. So, siya ay ibabagsak na sa lupa, wala na siyang access para makapasok pa at makasumbong sa Diyos sa mga ginagawa ng kanyang mga anak. So, pag ang bride ay kinuha na, wala nang isusumbong ang Diablo sa Diyos. Kaya hindi na siya kailangan pang makapasok sa langit. Siya ay kaas na sa lupa. So mga kapatid, ating balikan ang chapter 13. Ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan. Kanino ibinigay ng dragon ang kanyang kapangyarihan? Ibinigay ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapahamalaan. Sa Matthew chapter 4, hindi ba inalok ito ng Diablo sa ating Panginoon? Ating basahin, mga kapatid, sa Matthew chapter 4. Sabi ng Diablo sa ating Panginoon, at sinabi niya sa kanya, verse 9, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo, kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Sa verse 8, muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas,
at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. So anong ginawa ng Diablo sa ating Panginoon? Inalok niya ang lahat ng kaharian, inalok niya ang kaluwalhatian ng sanglibutan. At ang sabi ng Diablo, kung luluhod ka sa akin, ibibigay ko ito sa iyo. Pero hindi ito tinanggap ng ating Panginoon. Amen po ba? Anong ginawa ng Diablo? Ibinigay ito sa ika-4 na hayop. Ibinigay ito sa ika-4 na hayop, mga kapatid. At sabi sa verse 3, at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupa ay nang gilalas. Nang gilalas, mga kapatid. Alam niyo po sa chapter 7 ng Book of Daniel, ating munang basahin, mga kapatid. Sa Book of Daniel, chapter 7, meron ditong isang ulo, little horn. Little horn. Sabi sa verse 8, aking pinagdidili-dili ang mga sungay, at narito sumiboy sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti na sa harap ni Yaoy, 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat, at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. So, merong little horn. At ang sabi ng Biblia, itong maliit na sungay na ito ay 3 sungay. Sabi nga, 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. Ang little horn na ito, mga kapatid, ay walang iba, ay ang Pope. Sa unang panahon, 3 hari ang lumaban sa kanya, si Henry V ng Germany, King Frederick ng Italy, at ang Philip Augustus ng France. Pero yung 3 ito, mga kapatid, ay natanggalan ng Papa ng kapangyarihan. At wala silang nagawa sapagkat hari sila, pero hindi sila nirespeto ng kanyang mga sakop. So, anong ginawa ng 3 ito? Yumuko at humingi ng tawad sa Papa. Sila yung 3 sungay na tinutukoy ng Biblia sa Book of Daniel chapter 7. Ganun siya makapangyarihan, mga kapatid. Ganun siya kalakas. Ang little horn na ito, mga anak ng Diyos, siya ay ang Bishop of Rome na nag-claim na Bishop of Bishop. Bishop ng mga bishop. Bishop of Bishop. So, ang nature ng sungay na ito is not political, but religious. Yan ang nature ng maliit na sungay na ito, mga kapatid. Ang little horn na ito, mga anak ng Diyos, ay nag-i-exist pa rin sa ating panahon. Siya ang tinutukoy ng 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2, mga kapatid. Alam niyo po, ating itong tatapusin hanggang sa ating makita paano ang Amerika ay nakipagsagwatan sa kanila. Ano ang kinalaman ng mga Illuminati? Ano ang kinalaman ng Freemason?
sa